So mga mi, sagutin lang natin about hyperthyroidism ulit. So ano nga ba yung ginawa ko? Tapos sa inyo walang bawal. So number 1 dyan na gusto kong tanungin sa inyo, willing ba kayo na iwasan yung mga bawal pag may hyperthyroidism? Kasi baka naman talaga walang sinabi sa inyo yung doktor nyo, tapos okay lang nakainin nyo yung kahit ano. Sa akin po kasi, sa case ko mga mari ko, may share ko lang ulit maraming beses na meron pong pinagbawal sa akin. And talagang lagi sinasabi ng doktor ko na iwasan ko yung matataas sa iodine. So, marami namang list niyan kapag hinahanap nyo online. And kapag naghahanap talaga or nag-research po talaga kayo, super dami ng bawal kapag meron ka hyperthyroidism. Lalo na sa pampalasa po. So, dapat number 1, laging sinasabi ng doktor ko, dapat non-iodized. Kasi nga, bawal nga ako sa mataas sa iodine. So, ano ba yung ginagamit kong asin? Sabi ng doktor ko, pwedeng rock salt. Pero kasi sabi ko nga, na-explain ko na to sa maraming video ko na ang rock salt kasi nahihirapan ako maghanap, lalo na sa grocery store. Tapos may makikita ka sa label na iodized salt, rock salt. Basta something ganun. Minsan pag napunta ako doon sa grocery na pinagbibilhan ko, papakita ko sa inyo na may mga ganun ngang salt, which is hindi nga siya pwede sa akin. So, ang sabi ng doktor ko, pag ganun doon nahihirapan akong maghanap ng rock salt, is pwede daw akong bumili ng or gumamit ng Himalayan salt. Tapos hindi na rin po ako gumagamit ng gluten. So ano na nga lang ba yung nagiging pampalasa ko? Ang nagiging pampalasa ko na lang po talaga is yung asin. Hindi na po ako gumagamit ng mga umami seasoning. Iniwasan ko na kasi meron silang ingredients na gluten. So yung gluten kasi bawal siya sa merong mga hyperthyroidism. Kumbaga nag-trigger yung ating, lalo na sa akin yung thyroid gland ko kasi nga mataas ako mag-produce ng hormones ko, ganon. Sorry, hindi ko ma-explain na maayos, pero tinatry ko po talaga explain sa inyo. So, ayun, bawal ako sa mga ganun po. So, sa akin kasi mga mari ko, kung sinunod ko pa to last year, kasi diagnose po ako last year, 2025, siguro baka medication lang ako, hindi ako mauuwi sa radioactive iodine. Not sure pa rin naman yon. Kasi nga sabi ko sa inyo mga mari ko, meron kasi mga cases na kapag nag-take sila ng gamot, ilang buwan lang, magbabalik na sila sa normal. Sa akin kasi mga mari ko, hindi na siya bumabalik sa normal. Ang nangyayari sa kanya mga mari ko, kapag nag-take ako ng meds ko ngayon, mag-okay siya, mag-normal siya. Tapos minsan kapag sumobra pa nga ako ng gamot, nag-hypo pa po ako. Tapos kapag binabaan na naman ng gamot, yun, babalik na naman ako sa hyper. So yung doktor ko, nag-decide na lang siya na mag-undergo po ako ng radioactive iodine. So, dapat gagawin na yung procedure na yon nung January pa. So, nangyari lang kasi mga mari ko, pumangat ka na pumangat yung lab result ko. So, sabi din ng doktor ko, dagdag na rin daw yung stress doon. So, iwasan yung stress mga mari ko. Dapat hindi kayo nag-i-stress. And relax lang kayo. So, ayun, in-apply ko naman lahat ng sinabi ng doktor ko. And thank God, ngayong month na to, kahit pa paano nag-okay naman yung aking lab result. So, ngayon pending na lang ako nag-aantay na lang ako ng schedule kasi kailangan ko mabayaran yung scan or something ganyan. Pero may inaasikaso lang ako. Tapos ayun, makakapag-undergo na ako ng radioactive iodine. So ano bang gusto ko i-point out dito? Kung gusto nyo talaga na iwasan yung mga bawal sa hyperthyroidism, go naman po. Pero mas maganda, tanungin nyo din yung mga doktor nyo kasi baka naman talaga yung case nyo is wala naman talagang bawal, pero sa palagay nyo sa sarili nyo, hindi kayo nag-o-okay kahit nagtitik kayo ng meds. Tapos, nakakain nyo pa rin yung mga usual na kinakain nyo, tapos hindi nagbabago yung sa inyo, mas maganda magtanong po kayo sa doktor nyo. Kasi iba-iba talaga tayo ng case mga mima ko. Ako simula nung iniwasan ko yung mga na-research ko online, talagang kahit papaano po, nag-normal yung result ng aking laboratory test.